In terms of algorithm, kasi 'di ba sinasabi natin madaming mga changes na nangyayari sa Facebook. Ngayon uso ang shorts or TikTok style, dati long form, etc. So with the paano ba mag-create ng content ngayon that aligns with the algorithms? Ano ba yung effective ngayon? Okay. So, una sa lahat, bago natin isipin yung algorithm nung channel or yung platform, you first have to get to know your customers at a deeper level. So, yung exercise kanina ni Jerry, grabe AI. So, nandiyan na yung demographics, psychographics, and everything. Dapat alam na alam niyo yun para you know what type of content yung fit sa kanila. Kasi no matter how the algorithm no matter how the algorithm goes with your platform or your content, kung hindi naman fit yung laman ng inyong mga videos and mga posts, hindi yan magre-resonate sa target market. So first, balik ulit tayo dun sa rule kanina, create authentic, engaging, and informative content. Tapos, to be able to know yung sa algorithm, kailangan mag-focus kayo sa high quality content. High quality does not mean na super polished. High quality means may value para sa customers ninyo. And it's engaging and yung content na nagre-resonate sa audience. So that's number 1. Number 2, kailangan ninyong i-utilize yung best practices ng SEO. Yan. Kasi yung content marketing, hindi lang naman yan sa social media eh. You have your own content sa inyong mga websites. Nasa websites ninyo, maraming mga nasa websites nila yung mga shopping carts, di ba? So, dapat mag-drive talaga dun sa website. So, you have to be discoverable by using SEO. So, you have to ask yourself, ano ba yung mga keywords na sina-search ng aking mga customers when they are looking for my products and services? Are these keywords incorporated in your content? Gumagamit ka ba ng mga meta tags and mga snippets na pagka nag-search yung customers, pagka lumabas sa search results yung company niyo, yung snippet na 1 sentence lang, does it already say kung ano yung essence ng company ninyo? Yan. So, very important yung SEO. Pati nga yung mga images na ina-upload ninyo, dapat optimized yan. At saka dapat yung file naming nyo doon or yung mga alt tags, hindi lang yung image.jpg. Kasi ngayon, meron ng image search. Pag nag-image search, nag-search ako ng OLearn. So, lahat ng mga images na may file name ng OLearn or halimbawa, interactive learning, kung yun yung keywords ng OLearn, mag-a-appear din siya. So, you have to mind din yung mga individual posts. Site speed, importante po yan. If ngayon, yung audiences, if your site is loading very slow, alis na yan. Punta na siya sa ibang alternatives. And important din that you are mobile responsive. A lot of consumers now are buying using their mobile phones, consuming information using their mobile phones. So, yun, importante na you are mobile responsive. So, para doon sa algorithm kasi, may iba-ibang preferences yung bawat platform. Like, for example, sa Google. Para mag-show up ka sa Google, mas fine-favor nila yung mga content na relevant and authority and coming from sources na credible. Pagdating naman sa Facebook and sa Instagram, mas fine-favor nila na ipakita sa feed ninyo yung mga content na maraming comments, may mga meaningful interaction, yung may mga mahahabang mga comments, tapos nagdi-discuss na sila, ginawa na nilang message board, mahalata nyo yun. Pagbukas nyo ng Facebook, yung unang-unang makikita nyo, yun yung maraming mga engagement. So, mas fine-favor yun ni Facebook and ni Instagram. Kaya yung mga content from brands, hindi niya masyadong pinapakita, kasi mas fine-favor niya yung from friends and family. Kaya sa mga brands, kailangan talaga merong may budget for boosting para mag-show up yung content ninyo. Or, make your content shareable sa mga consumers para makita ng friends and family nila. And, ano pa ba? Meron pa ako isang naisip na, sa TikTok. Sa TikTok naman,
mas madaling maging discoverable sa TikTok dahil mas pini-favor niya yung relevance dun sa preferences ng user. So, subukan nyo, pag meron kayong, tignan nyo yung TikTok nyo kung ano yung usual na lumalabas doon, kung puro pets ba, or puro workout, ibig sabihin yun yung hilig nyo. Kaya kung meron kayong kaibigan or partner, gusto niyo mag-stalk sa kanila, tingnan niyo kung ano yung preferences nila. Tingnan niyo yung feed nila sa TikTok kung ano yung lumalabas. Ibig sabihin yun yung preference nila. So sa TikTok, very particular sila doon sa kung ano yung preference mo. And kahit na may mga new users sa TikTok, pinapakita nila sa feed. Basta swak sa preferences mo. Yan. So different platforms, different yung decision or yung parang yung criteria nila sa algorithms. Yeah, grabe, ang daming learnings doon. Thank you so much, Amray. So, yan, value very important. Ang ganda nung sinabi mo nga na high quality does not mean super polished. Yes, no, kasi ngayon parang mas gusto nila raw na, 'di ba? Na parang hindi staged. Yes. So, real talaga. So, does not necessarily mean super polished. Dapat may value, resonates with the audience. Tapos yung SEO, it's something that we're doing ngayon sa Ulearn. So, madaming learnings. Yun, yung mga sinabi mo, sa Google naman, relevant, dapat authority, etc. And then, Facebook, engagement. Kaya pala yung mga nakikita ko sa Facebook, no, pag maraming comments, halimbawa, birthday, or kaya anniversary, ang daming comments. Lagi, lumalabas lagi. Yun, because Facebook prioritizes comments and engagements. And to add, kailangan yung first hour ng posting, kailangan may mga mag-engage na. So, mas ipapakita yun sa feed. Kaya, highly encourage. The first hour ng posting, share nyo agad or sabihin na sa mga salespeople nyo, i-share nyo na ito. Or yun yung mas pina-favor ni Facebook. Dati, merong golden hours of posting. Relevant pa ba yun ngayon? Na, let's say dati, di ba, na, dapat mag-post ka ganitong oras. Relevant pa ba yun ngayon? Before kasi, pre-pandemic, merong mga fixed schedules yung mga tao, they go to work, ganyan. Pero depende pa rin sa kung ano yung behavior ng audience. So, nandun pa rin yun. Pero ngayon, na iba na eh. Yung mga working people ngayon, hindi na lang sila nagbabrowse during commute. Nasa bahay lang sila. Yeah. They can use social media and they can browse for content any time of the day. Yeah. So, mas maganda talaga na mag-experiment ng different schedules. Pero syempre, meron pa ring basis yan na kung ano ba yung lifestyle nila. Halimbawa, you're catering to mga sari-sari store owners, kunyari. Ano yung time na nagbubukas sila ng sari-sari store? Tapos yung time na medyo lean period yung sari-sari store, magpe-Facebook muna sila. Tapos, syempre, lunchtime, homemakers sila, pahanda sila ng pagkain, hugas sila ng pinggan, tapos yung lean period ulit, maybe doon sila nagpe-Facebook. So, better talaga to really get into the behaviors of your particular audience kasi hindi siya talaga one size fits all. Yeah. And babalik tayo doon sa customer demographic na understanding your audience. Ano ba yung importante sa kanila? Ano ba yung mga behaviors nila? Yes. Sabi mo, kailan ba sila online? Kailan ba sila active sa platform that you're using like social media? Yes. Yan.